Half day na ang ilang empleyado kanina kaya lalong dagsa ang mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mahigpit na ang seguridad doon at 3 bus driver ang nagpositibo sa drug test. At live na nakatutok si June Veneracion. June, ilang pasahero ang inaasahan dyan? Nako, Vicky, malaki-laki dahil sa pagtataya, kung magkakatotoo ito, Vicky, posibleng umabot sa 200,000 ang mga pasahero ngayong araw dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa ngayon ay tinitiyak naman ng PITX na meron silang mga sapat na bus na sasakyan ng mga pasahero pauwi sa kanilang probinsya. Sa entrada pa lang ng PITX, nagkakaroon na ng pila dahil sa dami ng mga pumapasok na pasahero pauwi ng kanilang probinsya para sa undas. Kung kahapon umabot sa 168,000 ng mga pasahero, ngayong bispera sa undas, inaasahan na mas lolobo pa ang bilang. Ngayon, ang estimate natin di bababa sa 190 to 200,000 passengers. So napakataas niyan. Pero tiniyak ng PITX na hindi kukulangin ng mga bus sa terminal. Wala na rin daw suspendidong biyahe dahil sa nagdaang bagyo. Para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero, may mga random drug test sa mga driver ng bus. Kahapon, 3 bus driver ang nagpositibo sa droga. Kinumpiska ang kanilang lisensya. Sasailalim sila sa confirmatory drug test. Let this serve as a warning sa ating mga pampublikong sasakyan na tsuper na lagi po natin ginagawa to para siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga mananakay. Kabilang sa mga humabol na makauwi sa undas ang magkakaibigang ito. Bit-bit nila ang mga bulaklak na sinadya pa nilang bilhin sa Dangwa sa Maynila para maiuwi sa Cavite. Hindi man ganoon kasiksikan sa loob ng terminal, may mga ilan pa rin na kinailangan ng atensyong medikal. Kadalasan po is high blood, sir. High blood po. And then, cause din ng high blood natin, kadalasan mga walang tulog, and then excited po sa makauwi rin sa kanya-kanyang probinsya po. Para iwas stress, sinamantala ng pasaherong ito ang pagkakataon na makapaglibang habang hinihintay ang kanyang biyahe. Sa totoo lang po, sir, gusto ko po maglaro ng ganito. Nag-enjoy po kasi ako. Isang mascot naman ng PNP ang nagbigay ng konting aliw sa mga pasahero. Halos kasabay niyang bumisita sa PITX ang bagong hepe ng NCR Police Office na nag-inspeksyon sa lugar. Sabi niya, 12,000 pulis ang nakadeploy sa Metro Manila para sa undas. Yung mga threats na nakakarating sa atin are just common na mga threat na sinasabi natin na pickpocket, akat bahay. But yung terror threats, wala tayong namamonitor so far. Nag-inspeksyon din ng mga opisyal ng MMDA. Sabi nila, pwede nang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Wala naman tayo nakikita, kinakailangan adjustment. In fact, ang EDSA ngayon ay medyo maluwag-lag na except nga doon sa mga bus terminals. Sa mga pasaherong gusto pang humabol, Vicky, ay sabi ng PITX, meron pa naman daw biyahe hanggang alauna ng madaling araw. Pero kapag hindi sila umabot, ay pwede naman daw silang magpalipas ng gabi dito sa loob ng terminal at ipagpabukas na lang ang kanilang biyahe. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.